At eto nga, oh, tingnan mo, talagang nakakulong na yung si Sara Diskaya at yung asawa niya nasaan na, nakakulong din sa Senate. Diba? Tapos maririnig mo kay Rodante Marcoleta, hindi siya papayag na isole. Bakit daw kailangan isole para maging state witness? Natural, baka pera ng bayan yan. Baka pera ng mamamayang Pilipino yan. Tapos sasabihin niyo, si Marcoleta lang yung galit doon sa mga korap. Eto pa nga, may issue pa yan. Diba? Hindi niya isinulat yung mga tao na nagbigay sa kanya ng donor o nagbigay sa kanya ng pera para doon sa kanyang eleksyon, sa kampanya niya. Oh, may issue pa yan. Oy, George Garcia, kakatukin lang ho namin kayo. Ano? Sabi naman daw ho, ni George Garcia, mga kababayan, natanggap ni Rodante Marcoleta yung mga pera bago daw ho mag-eleksyon. Sabit na naman! Bakit to? Congressman si Rodante Marcoleta noong mga panahon na yun eh. Ibig sabihin, tumatanggap ng pera si Dante Marcoleta nung panahon nang siya ay congressman. Pakikatok po, ombudsman, sir, no? Ombudsman Boying Remulla. Pakisilip din po itong kay Rodante Marcoleta. Sinasabi nila, natanggap ni Rodante Marcoleta yung pera bago siya, bago ang kampanya. So, ibig sabihin, ano siya, congressman siya nun. Walang lusot. No? Kapag yan, mga napatunayan, graft and corruption naman ho yan. Una, plunder lang. Una, perjury lang ang kakaharapin dahil doon sa paglagda at pagsasabi na wala siyang natanggap na donor doon sa kanyang sose. Pero kalaunan, umamin na may natanggap. O eto naman, umatras daw yung pagtanggap. Panahon daw ho ng bago mag-eleksyon. Congressman naman siya. Walang lusot ho, mga kababayan. No? Kaya yung etong sinusulong ninyo, Rodante Marcoleta, para sa pagiging vice-presidente, lagpasan nyo muna lahat ito. No? Ang problema ni Marcoleta, bago masabi na makakatakbo yan sa 2028 sa pagka-vice-presidente. Pero ho, mga bossing, ang nakikita ko po dyan, sila-sila lang din ho yan eh. Sa pagiging senador, pagtakbo sa Senado, mga kababayan, maaari po makalusot. No? Kasi, syempre, madami pa din naman ho na mga utu-utong mga Pilipino. Kagaya, madami pa din ho mga utu-utong mga Pilipino, mga bossing. No? Yung mga DDS, pwedeng iboto ulit sa pagka-senador si Rodante Marcoleta. Kakayanin ng boto nila. Diba? Pero sa pagka-presidente, kung 20 milyones o 15 milyones sila, wala. Kulang na kulang ho yun, mga kababayan. Kulang na kulang ho at hindi ang nakikita naman natin yung pag-join force ng pula at pink po. Yun ang mas katotohanan. Kesyo doon sa pinapakalat nila na pagkalakas-lakas nila. At ito isama ko na din. Kung maalala niyo po, ano ang sinasabi nila kay Martin Romualdez? Kasi tatakbo pagka-presidente, tatakbo sa pagka-pangulo, yung mga yan. Kaya ang ginagawa nila, pinapa-impeach ni Romualdez si Sara Duterte. Hanggang ngayon wala pa din silang naipapakitang ebidensya sa mga ganon. Yung mga pinalabas nila dito kay Martin Romualdez na ang sinasabi ay bagbag ng kaperahan daw yung ibinibigay sa mga congressman. Sandali, naalala ko lang. Nung panahon nila, nung impeachment, pinapakalat ng mga bading ng mga DDS. Yung mga bading, yung sila, based on what we've heard, 150 million daw po ang laman ng mga bag para doon sa mga congressman. Puntahan nyo po yung interview ni Baligod. Yung expandable folder na lang daw po ang ginamit. Ang dami, At 10 milyon,
hanggang 10 milyon daw po ng expandable folder, mga kababayan, yung ginamit para ipamigay doon sa mga congressman. Kundi ako nagkakamali, o 2 milyon yata. No? 2 milyon yata, mga kababayan. Oh. Sabi ko, expandable folder, tapos may 2 milyon, ano yun, puputok na yung expandable folder na yun. 1 milyon ho, ganyan kadangkal, mga kababayan. Ganyan, siguro, ganyan. Kung may 10 10 inches, ganun ho ang kapal. Depende ho kung bago yung pera o luma. Pag sisiksikin mo doon sa expandable folder, ang gulo nila, dati sinasabi, bag, duffel bag. Ngayon naman, expandable folder naman ho. Ang gulo. Di ba? Etong ginuguluho nila, na si Martin Romualdez, tingnan nyo naman no. Trabaho lang ng trabaho. Romualdez files bills, no? Strengthening Cancer Early Detection Program. Napaka-importante po niyan, mga kababayan. Lalo na pagkausaping cancer ho. Bago pa lang mag-umpisa yung cancer, na-detect na, ay nako, ang laking bagay ho nun. Hindi nalalala po. No? Sabi nga nila, kapag yung stage 1 pa lang, okay pa yan, kayang-kaya, malalabanan pa yan, okay na okay. Di ba? Nakita nyo yung trabaho ng tao. O kung yung mga bill na napaka-importante, yun yung mga pinaggagawa. Hindi yung nagpapadala dyan sa mga nila, mga puro pamumulitika nila. Di ba? Later, Representative Martin Romualdez has filed a bill seeking to institutionalize annual community-based cancer early detection program nationwide. Maganda ho yan. Ako nga, iniisip ko sa sarili ko, nako, kapag nga medyo nagkaroon ng oras, magpapa-whole body check-up ako. Kumbaga lahat, no, ma-detect kung meron man. At sa umpisa pa lang, malaman na, magamot na sa lalong madaling panahon. Kesa yung malala na. Napaka-importante po, di ba? Pero ano ginagawa ng mga DDS? Paulit-ulit, puro pamumulitika, puro paninira, na hanggang ngayon, wala naman pong wala naman pong maipakitang mga ebidensya laban doon sa mga taong sinisiraan nila. Kaya ho, mga boss, lahat tayo, no? Huwag tayong papadala doon sa mga paninira nitong mga tao na ito, nitong mga DDS na ito. Tuloy lang po tayo. Pa-MRI ka, Boss Mark, sabi ni Chris Angel. Aalamin natin yan, no? Baka pag uwi sa Pilipinas, kumbaga, whole body autopsy tayo. Para patay na. Para patay na, no? Pero anyway, mga boss, chief mo, sir. Hanggang dito na lang po. Magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Kita-kita tayo